Umalis ka na at huwag ka na magpapakita kahit kailan! Ang kapal ng mukha mo. Minahal mo lang ako dahil sa kayamanan ko. Ang dali mong mauto. Hindi kita minahal. Huwag! Huwag niyong ilayo sa akin ang asawa ko! Love Letter. May kapanahunan ang bawat bagay. Panahon ng pag-iyak. Panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtatanim. Panahon ng pag-aani. Panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagtahimik. Panahon ng pagkasugat. Panahon ng paggaling. Panahon ng kapanganakan. Panahon ng kamatayan. Love Letter. Programang binubuo ng iba't ibang karanasan sa buhay. Pinanday ng bawat pagsubok upang maging matatag sa bawat hamon ng buhay. Love Letter. Mula sa panulat at sa direksyon ni Jovi Dupais, inihahandog sa inyo ng Lady L Productions at Lady L Tagalog Channel. Love Letter. Magandang araw, tanghali at gabi, saan man kayo naroroon, mga giliw naming mga tagapakinig. Ang liham na ating bibigyang buhay ngayon ay galing sa ating masugid na taga-subaybay at personal na kakilala na gusto niyang ikubli sa pangalang Melissa ng Tel Aviv, Israel. Ganito po ang sulat ni Melissa. Dear Lady L, magandang araw po sa ng inyong mga kasama sa Lady L Productions. Nakapagsulat po ako dahil gusto kong may sadula sa iyong programa ang aking kasaysayan na hindi ko malilimutan. Maaga akong nag-asawa kaya hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Nabiyayaan naman kami ng aking asawa ng 2 anak. Sa kabila ng hirap ng aming buhay, masaya naman ang aming pamilya, Lady L. Hanggang sa lumaki ang aming mga anak at lumalaki na din ang aming gastusin. Ganito ko po sisimulan ang lahat, Lady L. Melissa, matulog na tayo. Malalim na ang gabi. Tulog na ang mga bata. Ano pa bang ginagawa mo dito sa sala? Bernard, gusto sana kitang makausap. Ha? Nag-uusap naman tayo ah. Tinawagan kasi ako ng kapatid ko sa Israel. Ang sabi niya, tutulungan daw niya ako para sa application ko kung gusto ko daw mag-apply. Ano? Iniisip ko din kasi, pahirap na ng pahirap ang buhay natin. Lalo na ngayong nagsisilakihan na ang mga anak natin. Ilang taon na lang, magkukulehiyo na ang panganay. Pasensya ka na, Melissa. Di ko man lang kayo mabigyan ng magandang buhay ng mga anak natin. Ano ka ba? Kaya nga gusto kitang tulungan, Bernard. Magtulungan tayo na mapaganda ang buhay natin. Kung di mo ako papayagan, di na lang ako tutuloy. Di na ako mag-a-abroad. Hindi naman sa ayaw ko.
Oo, sige. Papayagan kitang mag-abroad. Basta mag-iingat ka lagi doon, ha? Siyempre, mag-iingat ako para sa inyo ng mga bata. Kung sakaling mahirapan ka sa trabaho mo doon, umuwi ka na agad. Huwag mong pahirapan ang sarili mo doon. Ang sabi ng kapatid ko, kayang-kaya ko daw ang trabaho sa Israel. Tsaka, mababait daw ang mga tao doon. Hindi katulad sa ibang bansa sa Middle East. Ang kailangan daw doon ay mahabang pasensya dahil caregiving ang papasukin ko. Basta, iba pa din ang nag-iingat. Lalo na't malalayo ka sa amin ng mga bata. Nay, huwag ka nang lumayo. Dito ka na lang. Anak, Ba't ba kasi kayo lalayo, Nay? Wala na akong katabi pag matutulog na ako sa gabi. andito naman ang tatay niyo. Hindi niya kayo pababayaan. Di ba, Bernard? Oo, mga anak. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Lalayo ang nanay nyo para magtrabaho. Hindi bale, lagi tayong tatawagan ng inay nyo. Oo, mga anak. Lagi ko kayong tatawagan. Pangako yan. Basta lagi kayong mag-iingat dun sa Israel, Nay, ha? Oo, anak. Basta magpakabait kayong lahat na maiiwan, ha? Oho, magpapakabait po ako, Nay. Ako din po. Salamat kung ganon, mga anak. Panatag ang kalooban kong lalayo. Dahil alam kong mababait kayong maiiwanan ko. Bernard, ikaw na ang bahala sa mga anak natin. Oo, Melissa. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-iingat ka palagi, ha? Mga anak, yakapin niyo nga si nanay. Gusto ko kayong yakapin ng mahigpit. Nay! Nay! Nandito pa lang ako. Pero ramdam ko na ang lubos na pangungulila ko sa inyo. Basta lagi niyong tatandaan, ha? Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Melissa, kumusta naman ang biyahe mo? Eto, maayos naman. Kahit pagod ako sa sobrang haba ng biyahe. Alam kong patang-pata kapag dating mo, kaya kumuha ako ng day off para masikaso naman kita. Naku, salamat ate. Buti na lang nandito ka na tumutulong sa akin. Wala yun. Nagluto na ako para may makakain ka. Pahinga ka mabuti, ha, bago ka sasabak sa trabaho. Halika na, sabayan na kita sa pagkain. Napakabuti mong kapatid, ate. Siyempre. Tinuruan tayo ng mga magulang natin na maging mabuti tayong tao. Sa kahit saan at sa kahit kanino. O, di lalo na ikaw dahil magkapatid tayo. Ate, O, siya, halika na. Kain na tayo. Nang makapagpahinga ka na. Mababait ang naging employer ko, Lady L. Hindi ako masyadong nahirapan sa pag-adjust dahil napakabuti nila. Parang pamilya na rin ang turing nila sa akin. Lumipas pa ang panahon habang nagtatrabaho ako dito sa bansang Israel. Nalaman kong may babae daw si Bernard sa Pilipinas. Hindi ako naniwala agad dahil malaki ang tiwala ko sa asawa ko na hindi niya magagawa ang mambabae kahit hindi pa kami kasal dahil pinanghahawakan ko ang madaming hirap na pinagdaanan namin. Pero sa isang araw, ha? Yung kaibigan ko naman sa Pilipinas ang nag-chat. Bakit kaya? Ha? Picture ang sinend niya.
picture ni Bernard at may kasama siyang babae. Nakakandong pa sa kanya ang babae na halos magkadikit na ang mukha nila. Hayop na lalaki yun. Napakawalang hiya. Totoo pala lahat ng mga sabi-sabi na nakarating sa akin. Linuloko ako ni Bernard. Hayop! Manluloko! Ang sakit, Ate Annie. Miss na miss ko na silang lahat. Pero tinitiis ko. Pinipilit kong magpakatatag para sa kanila. Pero ano tong ginawa niya? Pinagtaksilan niya ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Melissa. Magpakatatag ka. Huwag kang patalo sa nararamdaman mo. Isipin mo na lang, nandito ka sa malayo. Ang sakit, ate. Parang sasabog ang dibdib ko sa nalaman ko. O sige, iiyak mo lang para gagaan ang kalooban mo. Ate Annie. Melissa, punong-puno na ang maleta mo. Tama na yan. Baka ma-overkilo pang luggage mo. Sayang lang kung papaiwan nila dun sa airport. Oo, ate. Tama na talaga to. Sayang nga lang, hindi tayo sabay na magbabakasyon. Nandito naman na kasi ang pamilya ko. Kaya nga Israeli na ang asawa ko. Regards na lang kina tatay ha, pag-uwi mo. Sige, ate. Siguradong miss na miss ka na nila. Ako din naman. Miss na miss ko na sila. Baka sakaling makapagbakasyon din kami ng pamilya ko sa susunod na taon. Sige, ate. Para sasabay ako sa inyo kung sakali. Ano? Yearly ka magbakasyon? Naku ha, baka puro resibo na ang maiipon mo niyan. Okay lang, ate. Ang importante, yearly ko nang makikita ang pamilya ko. Alam kong hanggang ngayon, masakit pa rin ang loob mo sa akin. Patawarin mo ako, Melissa. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan namin ni May. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Kayo ng mga anak natin. Ang sakit ng ginawa mo. Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko. Ang dami kong sakripisyo sa malayo. Sa kagustuhan kong mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Pero linoko mo pa rin ako. Melissa. Laging tumutulo ang luha ko sa gabi. Dahil naiisip ko ang panluloko mo sa akin. Hindi mawala-wala ang sakit dito. Dito sa puso ko. Ang sakit, Bernard. Ang sakit-sakit. Patawarin mo ako, Melissa. Patawarin mo ako. Isinusumpa ako. Magbabago na ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon para ipakita ko ang pagbabago ko. Ikaw ang mahal ko. Kayo ng mga anak natin ang gusto kong makasama. Ayaw kong masirang pagsasama natin. Yun naman pala. Pero bakit mo ginawa yun? Natukso lang ako dahil nasa malayo ka. Pero ikaw ang mahal ko, Melissa. Patawarin mo na ako. Maawa ka.
Sige, para sa mga anak natin, bibigyan pa kita ng pagkakataon para ipakita mo ang pagbabago mo. Salamat, Melissa. Maraming salamat. Inay, sana huwag ka na ulit lalayo para lagi tayong magkatabi sa pagtulog. Huwag kang mag-aalala, anak. Konting tiis na lang. Magfo-for good na ako. Hindi na ako babalik sa Israel. Talaga po, Nay? Oo, anak. Basta magpakabait ka palagi, ha? Opo, Nay. Lagi naman po ako mabait. Pwede pong tumabi sa inyo? Ay, nako. Nainggit na naman ang panganay ko. Halika na nga. Paano naman kasi? Lagi na lang si Buyet ang katabi niyo. Halika na, ate. Yakapin na natin si Nanay. Sige. Ang sarap naman ng yakap ng mga anak ko. Bumalik ako dito sa Israel na masaya at magaan ang kalooban ko, Lady L. Akala ko wala nang problema na darating. Pero pagkatapos ng 1 taon, ginulat ako sa balita galing ng Pilipinas. Namatay ang bunso kong anak dahil nalunod ito sa ilog. Parang bumagsak sa akin ang langit dahil sa pangyayaring yaon. Agad akong nagpaalam sa mga amo ko pauwi ng Pilipinas upang makita ko pa ang bunso ko sa huling pagkakataon. Boyet, bakit mo naman ako iniwan, anak? Ang saya-saya natin nung huli kong bakasyon. Pero ngayon, nakakabaong ka na, anak. Ang sakit. Ang sakit-sakit, anak. Nagtratrabaho ako sa malayo. Tinitiis ko ang sobrang pangungulila ko sa inyo para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Pero ano pang silbi ng lahat ng pagsasakripisyo at paghihirap ko? Ngayong wala ka na. Iniwan mo na kami, anak. Kunting-kunti na lang. Uuwi na si nanay. Hindi ko na kayo iiwan. Pero bakit ikaw naman ang nang-iwan? At ang pinakamasakit, hindi ka na babalik kahit kailan. Boyet, anak ko. Anak, wala ka na. Baka kung ano pa ang mangyayari sa'yo. Itay, wala nang bunso ko. Wala na si Boyet. Ang sakit. Parang hindi ko kakayanin ito. Melissa, anak, Parang hindi ko matanggap na wala na si Boyet ko. naiintindihan kita. Pero huwag mong kalimutan. May isa ka pang anak na natitira. May anak ka pang nangangailangan ng pagmamahal at paggaling. Kaya magpakatatag ka para kay Lorraine, anak.
Melissa, kausapin mo naman ako. Buhat nang dumating ka galing Israel. Hanggang nailibing si Boyet, hindi mo pa ako kinakausap. Melissa, parang awa mo na. Kausapin mo naman ako. Kung kakausapin ba kita, magbabago ba ang lahat? Maibabalik mo ba si Boyet? Melissa, Namatay si Boyet dahil sa kapabayaan mo. Nasa tabi ka ng babae mo nung malunod ang anak ko. Pabaya ka nga, Ma. Wala kang silbi. Inuna mo pa ang pansarili mong kaligayahan kaysa alagaan ng anak mo. Melissa, Makasarili ka! Kinasusuklaman kita! Kinasusuklaman kita! Kinasusuklaman kita! Sige, Melissa. Ibuhos mo sa akin ang lahat ng galit mo. Tatanggapin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kung yan ang magpapagaan sa kalooban mo. Hayop ka! Hayop ka! Anak, babalik ako sa Israel. Pero pagkatapos kong makuha ang lahat ng benefits ko, uuwi na ako at di na ako babalik doon. Sige, Hunay. Hihintayin ko po ang pagbabalik mo. Itay, kayo na po ang bahala sa anak ko habang nasa malayo ako. Di bale, di na po ako magtatagal sa abroad. Huwag kang mag-alala, anak. Kami na ng nanay mo ang bahala kay Lorraine. Hinding-hindi naming pababayaan ang apo ko. Salamat ho, Tay. Hindi ko na may pagkakatiwala kay Bernard si Lorraine. Baka ubusin lang niya sa babae niya ang ipapadala kong pera para sa anak namin. Sana nga, tutuhanin niya ang magbago para sa inyo ng anak niyo. Wala na akong tiwala sa kanya, Itay. Ang mahalaga ngayon, hindi mapabayaan si Lorraine. Anak, magpakabait ka ha, habang wala ako sa tabi mo. Oo, Nay. Pangako. Buti naman, nag-day off ka ngayon. Ate Annie. Kumusta ka na? Heto, ate. Mabuti naman. Mabuti naman ka mo, pero ba't ganyan? Pumayat ka naman ng sobra. Ate. Melissa, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Baka magkasakit ka niyan. Paano na si Lorraine? Kahit ilang buwan na ang nakararaan, mula nung mawala si Boyet, pakiramdam ko, buhay pa rin ang anak ko, ate. Melissa. Sinasabi ng isip ko na wala na si Boyet. Pero ayaw tanggapin ng puso ko, ate. Naiintindihan kita dahil ina din ako, Melissa. Pero kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan, lalong hindi ka makamove on. Ate, Ang isipin mo na lang, mas mabuti ang kinaroroonan ngayon ni Boyet. Napakalayong mas mabuti kesa dito sa lupa. oo ate. Tama ka. Siya nga pala. Kailan ka uuwi? Sa susunod na buwan na, ate. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Hindi na, ate. Ayoko naman biguin si Lorraine. Hinihintay na niya ako. Kaya nagpaalam na ako sa amo ko, ate. Si Itay ang tumatawag. Bakit kaya? Hello, Itay? Anak, kailan ka uuwi? Sa susunod na linggo na sana ang flight ko, Itay. Pero nakiusap ang amo ko na magstay muna ako dito kahit isang buwan pa
habang hinihintay namin ang pagdating ng kapalit ko para may mag-aasikaso sa nanay nila. Melissa, anak. Napakabuti nila sa akin, Itay. Kaya pinagbigyan ko na ang kahilingan nila. Di bali po, 1 buwan na lang naman. Teka nga po pala. Bakit po? May problema po ba? Anak, may malubhang sakit si Lorin. Leukemia. Ho? Itay, hindi totoo yan. Hindi! Ate, nakausap ko mismo ang doktor ni Lorin. Milagro na daw kung gagaling pa siya. Kawawa naman ang pamangkin ko. Oh, anong plano mo ngayon? Di ako umuwi agad nung nalaman ko ang kalagayan niya. Dahil nagtrabaho pa ako para sa pagpapagamot niya. Pero, wala na palang silbi ang pagtatrabaho ko. Kaya uuwi na ako para makita ko pang buhay ang anak ko. Melissa, Binigyan ako ng employer ko ng malaking halaga para daw maidagdag sa gastusin sa pagpapagamot ni Lorin. Ang sabi pa nila, hihintayin nila ang pagbabalik ko. alam mo awang-awa ako sa iyo. Pero wala naman akong magawa. Ate, Gusto ko ring makita si Lorin. hindi ko na alam ang gagawin ko. Para na akong nauupos na kandila. Gusto ko nang sumuko. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ang mga anak ko pa? Bakit parang pinagsakloban ako ng kamalasan? Parang hindi ko nakakayanin, ate. Kaya mo yan. Alam kong kayang-kaya mo yan. Kakayanin mo ang lahat, Melissa. Ate. Anak, andito na ako. Andito na si nanay. Ang payat-payat mo na, anak. Nakatulog na. Anak, iayakapin kita, ha? Habang natutulog ka. Ang gaan-gaan na ng anak ko. Ang dali ko lang siyang binuhat at linagay sa kantungan ko. Anak, magaling ka, ha? Huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Aasikasuhin kita hanggang sa gumaling ka. Hindi kita iiwan. Basta wag mo akong iiwanan, anak, ha? Kapit ka lang. May awang Diyos, anak. Ipagkakatiwala natin sa Kanyang lahat. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Mahal na mahal kita, Lorin. Anak ko. Anak, pahinga ka na. Ako na ang magpapakain kay Lorin. Ayoko, Tay. Ayokong malingat. Natatakot ako, Itay. Baka kung malingat ako, bigla niya akong iiwan. Melissa,
Gusto ko, ako lahat ang magbibigay ng kailangan niya. Gusto ko, lagi akong nasa tabi niya. Pero wala ka ng pahinga. Baka kung ano naman ang mangyayari sa'yo niyan. Alalahanin mo naman ang sarili mo. Kayang-kaya ko to, Itay. Basta nakikita kong lumalaban ang anak ko. Melissa, Sige po, puntahan ko muna si Loren. Baka gutom na ang anak ko. Anak, kain ka na ha. Susubuan kita. Andito rin ang tatay mo. Lorraine, anak. Ayaw ko na pong kumain, inay. Hindi na ho papasok ang pagkain sa akin. Paano ka lalakas at gagaling kung hindi ka naman kakain? Hindi na po ako kagaling. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Sabihin mo kung ano ang gusto mong kainin. Hahanapin ko, kukunin ko para sa'yo. Wala ho. Ha? Anak, parang awa mo na. Lumaban ka. Lorraine, anak ko. Inay. Lorin, Huwag na po kayong mag-aaway. Ha? Lorraine, anak. Inay, patawarin mo na po si tatay. Oo, anak. Oo, matagal ko nang napatawad ang tatay mo. Basta pagaling ka, ha? Yan ang mahalaga ngayon. Ang gagaling ka. Oo, anak. Magpagaling ka. Kailangan ka namin ng nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Inay. Pinilit mong abutin at haplusin ang mukha ko at pinunasan mo ang luha ko. Lorraine, anak. Lorraine! Anak ko! Anak ko! Sige na. Sige na, anak. Papayag na ako. Para hindi ka na mahirapan. Punta ka na, anak. Sa gusto mong puntahan. Para hindi ka na mahirapan. Diyos ko. Masusunod po ang kalooban mo. Hindi ang kalooban ko. Melissa! Melissa, wala na ang anak natin. Namungay na ang ulo niya sa kandungan mo. Lorraine! Anak ko! Anak ko! Lorraine, anak! Pahinga ka na, anak. Hindi ka na rin makakaramdam ng sakit kahit kailan. Lorraine! Diyos ko! Sa mga kamay mo, isinasauli ko ng anak ko. Maraming salamat sa panahon na
na ipinahiram mo siya sa amin. Nilalang mo lang kami. At wala po kaming karapatan na questionin ang kalooban mo. Lorinda na. Dahil ikaw ang mas nakakaalam sa ikabubuti namin. Thy will be done. Diyos ko. Ilang taon na ang nakakaraan mula nang pumanaw ang dalawang anak ko, Lady L. Pero sariwa pa sa aking alaala ang mga pangyayari. Hindi mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha tuwing naaalala ko ang mga pangyayari sa nakaraan. Habang sinusulat ko ang aking liham, madaming luha ang pumatak sa aking mga mata. Parang bumalik lahat sa aking alaala ang mapait na karanasan ko sa nakaraan bilang ina. Bumalik ako dito sa Israel at ipinakita at pinanindigan naman ni Bernard ang kanyang pagbabago. Nag-abroad siya sa Korea at nakauwi na siya nung nakaraang taon at hinihintay na lamang niya ang aking pagbabalik. Hanggang dito na lang, Lady L, at maraming salamat sa pagkakataon na may sadula ang aking kasaysayan na hinding-hindi ko malilimutan. Ang iyong kaibigan, Melissa ng Tel Aviv, Israel. Melissa, kaibigan, maraming salamat sa pagsulat mo sa ating programa. Ang sabi mo, madaming luha ang pumatak mula sa iyo habang isinusulat mo ang iyong liham. Ako naman, madaming luha ko din ang pumatak habang isinadula ko ang papel mo sa Ilocano version ng iyong kasaysayan. At ngayon naman, madaming luha ni Miss Emily Kalika ang pumatak habang ginagampanan niya ang iyong papel dito sa Tagalog version ng iyong liham. Napakabigat sa dibdib ang iyong karanasan. Pero lagi mong tatandaan, totoo, batang-bata pa ang iyong mga anak na pumanaw. Pero ang mga bata ay pag-aari ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, ang mga bata ay para sa kaharian ng langit. Sa Matthew 19, verse 14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ito ang kaharian ng langit. Kaya tama ang sabi mo na wala tayong karapatan na questionin ang kalooban ng Diyos dahil hindi natin kayang arukin ang isip ng Panginoon. Dahil nilalang niya lang tayo at siya ang lumalang sa atin. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun kataas ang pag-iisip ng Panginoon na lumalang sa atin. Maraming salamat sa iyong pagsulat, Melissa. Hanggang sa susunod, dito lamang sa ating tula. Love Letter. Sound effects at musika, John Dupais Jr. Mula sa panulat at sa direksyon ni Jovi Dupais, inihahandog sa inyo ng Lady L Productions at Lady L Tagalog Channel. Love Letter.